Hello, good morning mga ka-acid reflux. Bale, talakay naman natin ngayon yung acid reflux natin kasi medyo matagal-tagal na kasi rin akong di nag-upload dahil nga sa kadahilanan na tayo po ay medyo busy ngayon sa ngayong summer. Ingat tayo palagi at saka ngayon sobrang init. Ngayon mga ka-acid reflux talagang ramdam natin yung sobrang init. At tayo ay mayroong acid reflux, talagang magparamdam sa atin ang acid reflux, lalo na pag ang acid reflux natin ngayon ay sobrang lakas pa, di pa natin mapigilan, andyan pa ang takot, biglang paghihilo natin, lalo na ngayon sa init ang panahon. Kaya yan ang palagi nating tandaan na huwag po tayong matakot kasi ang acid reflux, isa lang yan sa sakit natin na nagparamdam lang pero hindi naman siya delikado. Kaya nga sinabi ko sa inyo, hindi po delikado ang acid reflux. Nagparamdam lang siya ng kakaibang karamdaman sa katawan natin, sa lahat ng kakaibang naramdaman natin, lalo na pag yung nahihilo tayo bigla, na ang sarap ng pakiramdam natin, nahihilo tayo bigla, tapos yung kunting galaw lang natin, hinihingal tayo, ang daming sakit sa buong katawan natin, hindi natin maintindihan na para tayong binugbog. Tsaka yung dito, yung utak natin lalo na ngayon na mainit. Parang gumagalaw yan dito na parang may ugat na gumagalaw dito na akala mo maputol at tayo ay gano'n na. Pero hindi yan, ano lang yan mga ka-acid. Bali, ganyan lang yan, pero ano yan. At saka yung mata natin na biglang mabigat ng pakiramdam natin. Tapos para tayong mahihilo na dahil sa sobrang init kasi ngayon. Kaya ang ano lang natin, panatilihin natin na tayo, uminom ng maraming tubig mga ka-acid. Tsaka mga ka-acid, pag inatake kayo, huwag kayong magpatulong sa ibang tao para ano yan, para lalo mong na pag ikaw lang mag-isa na kaya mo. Kasi pag may ibang tao kasi, hanap-hanapin mo yun pag sa oras na atakehin ka na nito. Wag. Tulad ko na inatake man ako ng acid reflux, pero never akong nagpatulong sa ibang tao, kundi ako lang nakukontrol sa sarili ko. Para pag tayo lang isa sa bahay o sa ibang lugar, pumunta tayo, alam na natin ang gagawin. Ganito dito sa bahay, ikaw lang mag-isa, di ka na matakot kasi alam mo na kung paano ikukontrol o i-handle yung acid reflux mo. Hindi katulad pag inatake ka, gusto mong naghanap ka ng katulong, mahirap yun. Lalabas ka talaga kasi pumunta sa ibang tao para tulungan ka na ganito ang mundo mo, na mahirapan ka maghinga, tapos nanlalamig yung buong katawan mo, tsaka iba yung pakiramdam mo. Yan mga ka-acid, ang ano talaga, dapat hindi ka magpa-gutom, dapat kumain ka sa tamang oras o unahan mo na, hindi yung gutom ka sa pagkain, hindi po, dapat unahan mo na. Inuman mo ng tubig-tubig, ganun, para mabusog tayo. Kasi pag sa oras na nagutom tayo at nilipas ng gutom, yung tiyan natin, pag nagparamdam ng tiyan natin mga ka-acid, talagang aakyat yan dito sa utak yan. Kaya doon ka nagkaroon ng nervyos na di ka mapakali kasi gutom ka, tapos parang manginig yung katawan mo kasi iba na pakiramdam mo, nagutuman ka eh. Dapat hindi ganun, dapat unahan mo na mga ka-acid. Ganyan ang technique mga ka-acid. Tapos mga ka-acid, huwag kang magsalita ng mga negative mga ka-acid na sabihin mo na, iba na pakiramdam ko, baka maano na ako dito, mahimatay na ako. Huwag po. Huwag kang magsalita ng mga negative. Dapat positive lang. Pag inatake ka ng acid reflux, sabihin mo, kaya ko to. Acid lang to. Normal to sa akin dahil may acid ako. Ganun na maka-acid. Hindi yung ang dami mong sabi na, gusto ko mag-hospital kasi gagaling ako nito. Hindi po, kasi pag ganun ang nangyari, pag pupunta ka sa sa hospital niyan, pag nakita mo ng hospital, yung naramdaman mo, mawala na yung kasi ang sa isip mo, doon nakapokus na, doon ka gagaling. Pero pag sinabi mo na pag inatake ka nga, gagaling ako dito, acid lang to. Ganito lang yung katawan ko na talagang nagpaparamdam siya. Kaya kaya ko to. Normal lang to. Kaya ang ginawa ko niyan, ginawa ko siyang normal na sa katawan ko. Example, nag-acid ako.
lumalabas yung acid sa katawan ko, siyempre nanalamig ako niyan para kung lalagnatin na mainit yung katawan ko, pero wala naman akong lagnat. Nahihilo ako, nahirap akong maghinga. Ganun, maraming sakit sa buong katawan ko. Nagbabara yung lalamunan ko, pati tainga ko, ang ingay, para kung mahilo na, di mapakali. Sinabi ko sa sarili ko na normal lang to sa sarili ko, kaya hindi ako dapat matakot. Kasi ito na yung katawan ko nagkaroon ng acid. Kaya pag inatake man ako kahit saan mang lugar, baliwala na sa akin na normal to, acid to naglabas. Naglabas naman yung acid sa katawan ko, ganito. Ganun lang. Kaya huwag tayong matakot na medyo walang lakas yung katawan natin para tayong mahimatay. Hindi, relax lang. Inom kang tubig, kalma, maya-maya. Kasi ang acid, ang atake ng acid, hindi naman nagtatagal yan, mga ka-acid, hindi nagtagal yan. Mawawala yan ng ilang minuto, minsan iba matagal, minsan. Pero mawala naman din yan. Maniwala kayo sa akin kasi ako, gano'n nangyari sa akin. Dahil pag sobrang takot ka at nagkaroon ka ng stress sa sarili, wala na, sinisisi mo na sarili mo na, ganito na ako. Bakit pumayat ako? Bakit iba na paramdam ko? Hindi, ganun dapat. Dapat labanan po natin na, wala to, acid lang to. Ganun lang mga ka-acid. Ito lang muna ang isi-share ko sa inyo. Mga-acid. Sana makatulong sa inyo ito mga ka-acid. Lalo sa panahon nga, mainit ngayon, huwag tayong matakot. Labanan lang natin na, init, ganito, mag-acid ko, baka maglalabas naman ng acid ko, mag-atake naman ako. Kaya ganun lang, inormal lang lahat. Hindi ka dapat matakot. Ganyan lang mga ka-acid. Laban lang naman.